Naku, lagot na. Nahuli na nga ako. Anong pangalan mo? Ako si Aya Natsume. Estudyante ako dito. Kilala mo na ako. Kaya pakasalan mo na ako. Nakakulit naman kasi ng babaeng yun eh. Kung bakit kasi siya pa ang naging first kiss ko eh. Kainis! Magandang umaga sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na Sweet Shironagi pala ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan mo. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit nasa bintana ka, ha? Actually, nandito ako dahil pinaghanda kita ng panangalian, Sweet Shironagi. Ayan, sigurado mag-enjoy ka dyan. Ayoko! Bakit, Sweet Shiro? Hindi mo naman kailangan tumakbo ng ganun, ano? Yung sa bagay, dati ka na talagang hindi marunong makitungo sa mga babae. Hindi mo alam kung gaano kakulit ang babaeng yun. Ang plano, mapasatin ng eskwela ang to. Ngayon, nagkakagulo na lahat. Dahil sa kanya. Teka, paano may paparating? Kaya pala, dito ka pala kumakain ng tanghalian eh. Ayan na! Ayan, kain na. Kung gusto rin makikain ng kaibigan mo, pwede rin. Ano ka ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? At saka bakit nakakimono ka pa? Para saan ba yan? Bakit? Anong masama dito? Eto, sige na, Suichiro. Hindi! Ayoko! Suichiro naman, sige na naman! Sa lahat pa naman ng lugar na pagtataguan, bakit ito pa napili ko? Ang kulit talaga niya. Kaya naman pala wala kang kagana-ganang kumain. Masama pala ang pakiramdam mo. Naku po. Sige na, titignan ko kung may sakit ka. Suichiro, bakit ba? Nag-isip ko na ibang bagay habang nagtatraining. Parang hindi ikaw yan, ate, ah! Masyado pang kulang ang kaalaman mo para matalo ako. Aray ko! Teka nga, Aya. Seryoso ka ba talaga? Ang sama mo naman. Alam ko namang hindi pa ako kasing galing mo sa martial arts, ate. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang mga babae sa angkan ng Natsume ay obligadong magpakasal sa mga lalaki na nakakita na sa katawan nila. Kaya lang, ang tradisyon na yun lagpas 100 taon na yata. Hindi na kailangan sundin yun sa panahong ito. Pero ang balita ko, sa ganitong tradisyon nag-asawa sina nanay at lola. Kung ganon, Aya! wag na, ayos lang ako. Wag ka mag-alala. Pero sa totoo lang, hindi naman dahil doon, no? Alam mo, nung unang makita ko siya, parang iniga ang puso ko. A small twitch in my heart. And this charge raced through me. Yun! Kakaibang pakiramdam. Ano ka mo? Paano ba? Ano nga ba ang tawag doon? Parang kapalaran. Gano'n na nga. Oo, sadyang mapagbiro ang kapalaran. Manang, ginisang toko na minitlog. O, sige. Nalanta ng bulaklak pero panibagong bulaklak naman ang tumubo sa paligid ng campus. Parang pag-ibig na nawala pero biglang pinalitan ng iba. Pero para sa akin, napaka-boring ng buhay na yun. Parang parehas ng mga pangyayari na paulit-ulit na lang. Parating na naman ang kamalasan.
Soichiro naman! Soichiro! Soichiro naman! Pagkakataon mo na ngayon makatikim ng napakasarap na luto ko. Kaya isubo mo na to. Ang kulit talaga! Araw-araw na lang kukulitin mo ako. Ano ka ba talaga, ha? Mamamatay muna ako bago ko tikman yan! Mauiimi ang sinabi mo! Paano mo masasabing ayaw mo kung hindi mo pa ito natitikman, ha? Ayoko nga sinabi eh! Bakit naman? Basta masama ang pakiramdam ko! Pasensya na, Manang. Ililigpit ko na lang mamaya. Pwede ba? Pero pwede ba bigyan niyo muna ako ng isa pa? Ang gulo naman nila. Sandali lang! Pasensya ka na, sir. Bayaran ko na lang yung natapon. Hindi ko naramdaman na nasa tabi ko na siya. Wag na. Kung gusto niyong bumawi sa akin niyo na lang ipakain yung niluto ni Aya. Mas okay pa sa akin yun. Mabait naman siya talaga eh. Masyado lang mahiyain. Ganyan lang siya talaga. Masyado kong umasta. Pagpasensyahan mo na lang. Ayan, okay na? Kung meron ka pang sasabihin, pakibilisan na lang. Gutom na ako at gusto ko nang kainin to. Isang tanong. Sabihin mo sa akin, sa eskwelang ito, ilang estudyante ang mas malakas kaysa sa'yo? At kung pwede, ibigay mo na rin ang mga pangalan nila. Yung maliit na babae, kasali na siya dun, hindi ba? Pero palagay ko, hindi siya ang pinakamalakas. Pero kutob ko pa lang yun. Naniniwala kasi ako na may mga estudyante sa eskwelang ito na higit pa ang lakas sa mga halimaw. Tama ba ako? Bago ka pa dumating dito sa Todo High School, alam mo nang tungkol sa bagay na to, hindi ba? Hindi, may mga narinig lang akong chismis. Ang dating pangalan ng eskwelang ito ay Tobojuku, noong Edo era. Naglaho ang dating eskwelahan kasama ang Bakuhan Martial Arts. Tinayo ang eskwelang ito para muling buhayin yun. Minano ng Todo High School ang martial arts ng Tobojuku. Tsaka, nagbibigay galang ang eskwelang ito sa mga sinaunang martial arts. Marami talaga mga malakas na tao rito. Pero, sino ang pinakamalakas dito, ha? Anong gagawin mo kung sasabihin ko? Eh di lalabanan! Kaya nga kami nandito eh. O Nagi, sumuko na ba sa wakas yung babae? Siguro nga. Alam nyo, walang pakialam ang mga tao dito sa mga tao na gustong maghari-harian na tulad ninyo. Nagaanap kayo ng mga tao na walang gusto kundi makipag-away, hindi ba? Natumbok mo. Ganyan ang mga hinahanap namin. Mga tao na masarap labanan. Nagkakaintindihan na ba tayo? Hindi na namin kailangan malaman kung sino sila. Basta makakita kami na malakas, lalabanan namin. Ganun lang kasimple yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganon. Mali ang dahilan ng dalawang ito sa pakikipaglaban nila. Ah, siya nga pala. May utang pa nga pala ako sa'yo, no? Babayaran ko na. Wala ka namang utang sa akin. Hindi ba dun ka kay Maya may utang? Huwag ka na magtago sa likod ng babaeng yun. Duwag. So Ichiro, kapag natalo ka sa taong yan, hindi kita tutulungan. Paano nangyari yun? Napigilan ng chopsticks ang tira ko. Nag-uumpisa na sila! Huwag, Soichiro! Ang dalawang ito, hindi sila mga simpleng maton. Nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa kanila. Haka! Sotoso! Ako lagot. Wala namang kaalam-alam ang batang yun eh. Bakit niya pinatulan yun? Kulang pa siya sa disiplina. Ang pinagkaiba lang ng dalawang to sa mga palaboy-laboy na sanggano sa kali. Masaya pa rin sila. Ibang klase talaga ang may mga napapalang kasiyahan sa pakikipaglaban. Sige nga, makikita natin ngayon. Kung may ibubuga ba talaga yung kinalolokohan mong lalaki. Soichiro.